Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Administrasyon na to ni Marcos Jr. na kung saan naglipa na naman ho ang mga masasamang elemento sa ating lipunan. Bago tayo dumako dyan sa naging live na yan, itong si Atty. Vic Rodriguez kaninang umaga, pasadahan ho muna natin na mabilisan na itong Express Duterte ipinadidisbar ng kaanak ng mga biktima ng umano'y EJK. Naku, yan na nga ho ba sinasabi natin. Talagang yung pagkakasunod-sunod magsasagawa ng pagkilos na kung saan pagpapakita ng suporta doon sa impeachment ni BP Sara. Ngayon naman ho, itong mga grupo nitong si Trililane pinapadisbar itong si Tatay Digong. Siguro ang sasabihin ni Tatay Digong, anong pakialam po dyan sa disbar? Wala akong kwenta yun mga kababayan. Maging itong si VP, di ba? Sabi niya, meron din siyang ganyang kaso. Ang tagal na ho, hindi naman ho ano yan. Kumbaga, malamang tapos na nga nadepensahan ni Tatay Digong itong si VP Sara bago pa umusad yung ano na yan, yung disbarment na yan. Ano lang ho yan, publicity stunt. Kasi inuumpisahan na naman ho nila kasi yung ano yan yung TWADCOM hearing sa susunod na linggo. So, kailangan nila ng introduction para talagang maging pulido at swabe ang pag-uumpisa ng panibagong kalokohan ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Pakinggan natin ito mga kababayan. Ang disbarment complaint sa Korte Suprema ang mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings ni dating Pangulong Rodrigo, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Ria Fernandez. Ria, ano ba daw itong nag-udyok sa kanila na ipadisbar si dating Pangulong Duterte? Ruth, nakakapit ngayon ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing. Nalalabuan tayo Kung talagang biktima kayo, wala kayong mapapala dyan sa pagkakadisbar ni Tatay Digong. Di ba? Ang pinaka dyan, ang pinaka kumbaga ganti nyo sa kanya, kung talagang yun ang pakay nyo, yung sinasabi nyo, makamtan nyo ang hustisya. Di ba? Yun ang hinahabol nyo. Ang pinaka ho dyan talaga, ang pinaka, kumbaga para mabawian nyo si Tatay Digong, mapakulong siya, di ba? Kasi kagaya ng mga itinatawag nyo sa kanya, yung mga banat nyo sa kanya na nagurgur yung mga kamag-anak nyo dahil dun sa gera sa illegal na droga ni Tatay Digong, di ba? Yung bawi no doon, hindi para matanggalan siya ng pagka-abogado niya o madisbar siya, di ba? Ang pinaka nyo dyan, ang pinakabawi nyo sa kanya, makulong siya. Ang tanong dito, para saan ba yung disbarment na yan? Sa tingin nyo ba masasaktan dyan si Tatay Digong? Ang gusto na lang gawin ni Tatay Digong, ma-enjoy ang kanyang mga apo, di ba? Tapos, matulungan ng ating bansa. Pero doon sa kapasidad niya bilang abogado, naku, sapat na yung experience niya. Kahit tanggalin nyo pa yung i-disbar nyo pa si Tatay Digong, wala na hong yan, wala nang bentahe. For short, yung ginagawa ho nila na yan, talagang publicity na lang. Sa pag-uumpisa ng gaganapang hearing ng mga walang yang congressman sa susunod na linggo. Sa dasal na matanggalan na ng lisensya bilang abogado
si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina, sanipuwersa ang ilan sa kanila kasama ang Human Rights Advocate Group na Karapatan sa paghahain sa Korte Suprema ng kauna-unahang disbarment case laban sa dating Pangulo, 3 taon mula nang matapos ang kanyang termino. Kasunod daw ito ng plano ni Duterte tumayong abogado para sa anak niya si Vice President. Yun na nga ba sinasabi natin, di ba? O, kasi alam ho nila pagka si Tatay Digong, naging isa sa mga abogado ni... Grabe no, ano lang naman yun di ba sabi ni VP, matanda na Inano ko na kasi makulit Parang gano'n ang datingan Nagbibigay ng pera, ayaw tanggapin ni VP. Ngayon sinabi niya, hindi, mag-abogado ako pagka sa impeachment, abogado mo ako. Sige na nga, abogado. Parang ganun lang Mantakin niyo yung mga kababayan, sineryoso nitong mga bangag na to. Ngayon pinapadisbar ni Tatay Diggs. Mahaba-habang proseso ho yan. Mahaba-habang proseso yan. At yung pinag-uusapan naman, dyan sa impeachment ni VP Sara, hindi naman ho kayo kasali doon. Para doon sa mga di umanong kamag-anak ng mga nagurgur dyan sa... kontra sa illegal na droga nitong si Tatay Digong. Hindi naman ho kasama sa usapan yung kumbaga didepensahan lang ni Tatay Diggs yung anak niya. Masyado naman ho kayo mga... President Sara Duterte, sakaling umusad ang impeachment proceeding laban sa kanya. Sa kanilang 24 na pahinang petisyon, iginit nilang lumabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability ang dating leader ng bansa. Kaya hindi raw umano siya maituturing ni isang huwarang alagad ng batas. Patunay raw rito ang sandamakmak na mga balita tungkol sa pagmumura, pambabastos at pagpatay umano ni Duterte. Idagdag pa raw dyan ang naging pag-amin daw nito sa House Quadcom hearing tungkol sa death squad. Umaasa ang mga complainant na agad na aksyonan ng kataas-taasang hukuman ang kanilang reklamo. Ruth? Ria, kung sakali ba ay may pahayag na agad itong kampo ni dating Pangulong Duterte? Ruth, may depensa na ang kampo ng dating Pangulong Duterte ayon sa kanyang dating Chief Legal Counsel at tagapagsalita na si Attorney Salvador Panelo, wala naman daw naging pag-amin ng dating Pangulo. Pinatutungkalan lang daw ng mga kill remark o pahayag ni Duterte noon yung mga matitigas ang ulo. Pero kung meron nga raw talagang krimeng nagawa ang dating leader, kailangan daw munang mapatunayan yan ng mga nag-aakusa bago siya ma-disbar. Ruth? Yan po ang Express Report ni Ria Fernandez. Hayun na nga mga kababayan, anong masasabi niyo dyan sa pag gustong ipadisbar itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Asa pa kayo, no? Abangan namin itong si Tatay Digong na na didepensa dito kay Vice President Sara Duterte. Dito ho tayo kay Atty. Vic Rodriguez, matindi ho yung mga sisiwalat niya dito. Kumbaga, makapanindig balahibo yung mga bibitaw. Kaya abangan ho natin, kumbaga ito, papalabas ho natin para maimpormahan yung ating mga kababayan na merong isisiwalat si Tatay Digong mamaya. Kailan yan, di ho natin alam. Basta hintayin ho natin, abang ho tayo dyan sa FB page nitong si Mayor Baste Duterte. Pakinggan ho natin itong kay Atty. Vic Rodriguez. Mayor Baste, nagkita rin kami at nakapag-usap briefly ni dating Executive Secretary si E.S. Bingbong Medialdea at kasama din namin si Congressman Sid Ungab at si Attorney Martin Delgra. Nakasama ko rin kagabi sa Davao si Konsehal Tek Ocampo. Tek, isang dating batikang mamamahayag, media man po yan ng GMA7 at DCWB at ngayon na may konsehal po ng Davao City. At ganoon din ang aking panyero na nagbabalik sa konseho sa Davao, si Attorney Cabling. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. And hindi ho makukumpleto yung ating pagbisita kagabi sa Davao kung hindi ko rin ho pasasalamatan si Mang Amado. Mang Amado, maraming salamat sa iyong pag-organisa sa iyong tahanan ng isang pagpupulong at kasama ang mga kaibigan ninyo at mga mamamayan ng Davao City at iba't ibang panig sa Davao. Marami pong salamat kay Kim N. Calyado. Good luck po sa election. Pag-usapan po natin mamaya yung election. Kay Aiza 012527. Ano ang masasabi po ninyo sa nag-file ng disbarment case laban kay Tatay Digong? Meron po akong ginawang pahayag
bilang pagsuporta kay Pangulong Duterte doon sa ginagawang media publicity stunt, yung harassment at deflection ng grupo na nagsampa ng disbarment case laban kay Pangulong Duterte. Sinasabi ko po itong deflection sapagkat kapansin-pansin naman patuloy na ang pagdausdos ng trust and approval and acceptance rating ni Bongbong Marcos. 19% na lamang ho ayon sa pinaka-latest survey. Ito po ay nanggaling sa 63% nung siya po ay kauupo lamang 2022 bilang Pangulo. Subalit sa dami ng korupsyon sa kanyang administrasyon, ayan po ang nangyari, na uubos na po ang tiwala at eroded na yung base niya ng mamamayang Pilipino pagkat hindi po niya pinipigilan ang korupsyon. At yung korupsyon sa ilalim ng Marcos administration, ang pagpapatunay po niyan, yung kanyang Exhibit A, ay yung unconstitutional 2025 budget. At si Gia Maloloy-On, attorney, ano po kaya ang grounds for disbarment case po sa former President Duterte? Huwag po ninyong alalahanin yun dahil kagabi nga po ay nakapagkita at nakapagpulong po kami ni Pangulong Duterte at nandun niya yung kanyang napakausay na abogado, si Attorney Martin Delgra, at hindi naman ho nabigyan na masyadong pansin sa aming usapan yung Wala ho yun mga kababayan, yung impeachment, ay yung disbarment. Walang kwenta yun. Tatawanan lang ho yun ni Tatay Diggs. Walang kwenta yun, walang kwenta. disbarment na yan. At yung grounds po nila, alam mo ninyo, pagka may malaking problema at crisis proportion na ang Marcos administration, pansinin po ninyo, ang kinakailangan nilang gawin, gumawa sila ng istorya na gigipitin ang Pangulong Duterte o kaya ay si Vice President Inday Sara Duterte. Bakit nila ginagawa yan? They need some kind of a deflection. Kinakailangan malihis ang atensyon ng mamamayang Pilipino sa issue ng korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. And there is no better way to do it than come up with a fake issue against President Duterte and Vice President Inday Sara Duterte. Kaya po ang aking payo sa inyo, mga mamahal kong Pilipino, pagka meron pong ganyan, wag po tayong magpapadala. Let's keep our eye on the real issue. Pagka nung nakita ho natin yan, naku, yan na nga ba sinasabi natin? Sabi ko, wala na. Bagsak yung trust and performance rating, yung satisfaction rating, bagsak. So, kailangan na naman nila si Tatay Digong. Di ba? O mag-uumpisa na yung hearing yan sa sa susunod na linggo, kaya yun ho yung hearing, abang-abang ho kayo dyan sa pagpapatuloy ng Quadcom. Kasi yung mga kababayan, pagtatakpan na ho na naman nila yung ginawa ho nilang kababuyan sa sa budget, sa 2025 budget. Kaya kailangan ho nilang ituloy-tuloy yan para mailigaw na naman yung ating mga kababayan doon sa totoong issue na dapat pag-usapan sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Wag ho kayong magpalinlang sa mga walang yang congressman. The inflation, the corruption, and the unconstitutional 2025 budget. Ang si Ewens, pinatunayan lang nila na tama ang nakasulat sa libro tungkol sa Marcos. Sir, si Christian May, sir, kung iboboto ka ng buong pamilya namin, sana hindi ka magbago pag nakaupo ka na. Maaasahan mo, Christian May, na sa tulong ninyo bilang senador, hindi po tayo magbabago. Bagkus, higit pang titining ang ating naisin na maglingkod ng tapat sa inyo. Kay Sol Bautista Reyes, basta Leyte, kawang idol, Attorney Vic, maraming salamat at kamusta rin kay Nene Bacale ng Tacloban. Sana ay maayos mo yung inyong naging issue dyan sa COMELEC na bigla ka na lang tinanggal sa official list of candidates para walang kalaban yung iyong katunggali na kayang-kaya mo sanang talunin kung hindi ka tinanggal dyan sa official ballot. At yun nga ho, pag-usapan natin yung unconstitutionality of 2025 budget. Alam ko ho na napag-usapan na natin ilang ulit dito na unconstitutional dahil mas malaki yung ibinigay na budget sa DPWH over Department of Education. Napag-usapan na ho natin dito, zero budget ang PhilHealth, kaya naman sinasabi nating unconstitutional. Subalit,
I am not yet at liberty to discuss in detail. Pero meron pong gagawing malaking expose si Pangulong Duterte na akala natin ay nalalaman na natin lahat kung bakit sinasabi nating unconstitutional yung 2025 budget. Meron po talagang maitatawag nating smoking gun na ipapalabas si Pangulong Duterte na malapit na, antay lang ho natin. But I cannot divulge the detail yet. I have no clearance. Abang ho tayo mga kababayan, abang-abang ho tayo. Kailangan nung malaman yan kung kailangan ho nating i-live ang pagsasalita niya ni Tatay Digong. No? Kung, i-share ho natin yung mga video na gagawa ng reaction video dyan, yung pagsasalita na ni Tatay Digong sa pagsisiwalat niya dyan sa panibagong panluloko ng administrasyon na to para dito sa 2025 budget. Na sa buhatan ba yan? At sa tingin ho natin mga kababayan, yung hawak na yun ni Tatay Digong, alam na ng Malacanang kung anong hawak ni Tatay Digong. Kaya ngayong mga panahon na to, meron na nagkakagatan dyan sa loob ng Malacanang at House of Representatives. Sa I have no liberty na banggitin po sa inyo, but malapit na po yan. At makikita ninyo, talaga pong binubudol tayo ng Bongbong Marcos administration at talaga makikita ninyo na nilunoko po tayong tahasan dahil sinalaula po nila itong 2025 budget. Napakalaking pera po ang dapat nating silang panagutin at tayo dapat humingi ng transparency. Abangan po ninyo yan doon sa podcast po ni Mayor Baste Duterte. Malapit na po yan, ilalabas po nila yan. Kaya buried myself alive. Food security emergency na ang Pinas. Unti-unti na tayo lumulubog. At si Tina Teens, you have our votes here in Davao. So, salamat Tina Teens. Yung food security, bukod po dyan, kahapon mo, hindi lang ho ako nakapag-live. Yung mga kaibigan po nating nasa uniform personnel ay nagpadala po sa akin ng kopya ng notice sa kanila. Yung notice po na nagmumula sa PNP, yung Philippine National Police, yung ating mga kapulisan yung PNP Finance Service. Meron pong posting kahapon ang PNP Finance Service. Ganon din po ang ating mga kasundaluhan sa AFP Pension Gratuity Management Center. So yung ating mga kapulisan at yung ating mga sundalo, nakatanggap po sila ng notice kahapon. At nakakaalarma din ito dahil hindi po mapoproseso agad-agad yung kanilang mga payable na pensyon. Yung payout schedule sa January ng ating mga pulis at ang ating mga sundalo ay tila nagkakaaberya dahil daw sinasabi dito sa notice wala pa raw pong nagkakaaberya ang proseso dahil daw po sa DBM hindi pa raw po linalabas yung budget execution document. Ano pong ibig sabihin nun? Matatandaan ho ninyo, ilang araw na kalilipas ay nag-live po tayo at sinabi natin na yung pension ng military and other uniformed personnel, eto na po yan. Yung pension ng military and other uniformed personnel, including PNP, ay binawasan ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez ng 80 billion pesos. Ito marahil ang dahilan kung bakit naglabas ng notice kahapon ang PNP Finance Service at ang AFP Pension Gratuity Management Center kung bakit nagkakaaberya yung inyo pong payout for January at na-delay. Dahil po tila walang pera. Dahil, tingnan po ninyo, nagpalabas din ng pahayag ang Office of the Vice President. Ang sabi po ng tanggapan ni Vice President Inday Sara Duterte, sila po ay humihingi rin ng paumanhin dahil hindi na sila makapagbigay ng medical and burial assistance. Wala na po silang maibigay na tulong medikal at yung mga namatayan dahil po binawasan sila ng budget ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Ito na po yung lumabas din sa balita na tila naharap tayo sa isa na namang napipintong krisis na pangpinansal. At tila ito na yung mga senyales na masama ang lagay ng yung estado ng ating ekonomiya at pananalapi. Bakit? Inuuna kasi
ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang pork barrel o ang program appropriation o yung korupsyon ng mga elitistang politikong nakapaligid sa kanya. Inuuna yung ayuda, yung unconditional cash transfer. Yung po bang AYEX, yung pong akap na ang totoong layunin naman ay bilhin patuloy ang boto ng mga lider ng mga politiko na nakapaligid sa kanya. Hindi po totoong ayuda yun. Mas mainam po talaga dyan yung tinatawag nating 4Ps. Yung 4Ps, institutionalized na po yan may special law po dyan, meron pong batas tungkol dyan. At yan ay subject to some conditions, kagaya ng kinakailangan yung anak mo ay mapanatili mo sa eskwelahan, yung mga magulang at yung mga bata ay dapat tumatanggap ng tamang bakuna, at yung mga nanay at yung mga bata ay dapat nagpapatingin sa health centers at sa mga ospital ng gobyerno. Mas mainam po yung 4Ps. Yung akap, yung ayuda, wala pong buting idinulot yan at wala pong buting idudulot yan. By next week, mga kababayan, yung ating mga kasamahan na kasali po sa larangan ng agrikultura, ng pangingisda at ng transportasyon at even the manufacturing, pati mga ordinaryong manggagawa, tataas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo pagdating ng linggong parating. Mga tigda 2 piso ho kada litro ang itataas. So ito yung mga bagay na pinabayaan ng sadya ng gobyerno. Yung Mag-full tank na kayo mga kababayan, mag-full tank na kayo, ha? Full tank na. Kasi tataas na naman ho yung presyo ng mga produktong petrolyo, ha? Full tank na ho kayo. issue ng inflation. Tingnan po ninyo, meron silang ginaganap na rally ngayon. Malalabanan ba ng rally ng gobyerno itong inflation? Bababa ang presyo ng gasolina at mga produktong petrolyo sa pagrarally ng mga tao ng administrasyon. They're spending the resources of the government for this rally that they're doing today there, somewhere along EDSA. Hindi po yan ang kinakailangan naming mga Pilipino. Ang kailangan namin, pagkain, trabaho, labanan mo inflation, labanan mo corruption, labanan mo ang paglaganap ng illegal na droga, hindi rally. Hindi rally. Kay Ron_B, napahanga mo ako sir nung na-interview ka ni Binibining Karen Davila, sana di ka magbago kung sakaling ikaw ay mananalo. Kay Roberto Jose 7371, puro pagnanakaw ang ginagawa nila, bangkarote ng bansa. Tama ka Roberto, ninakaw yung pondo ng PDIC, 117 billion pesos, kinuhaan ng 60 billion pesos ang PhilHealth, kinuhaan ng 50 billion pesos ang Land Bank, kinuhaan ng 25 billion pesos ang DBP, binawasan ng 80 billion pesos ang pensyon ng military and other uniformed personnel. Ito ngayon ang resulta. Alam ito ng mga kasama natin, yung mga kasama natin sa PNP, yung ating mga pulis, at alam din po ito ng ating mga kasamaan sa military, sapagkat kahapon ay naglabas ng pahayag na official statement ang PNP Finance Service at ang AFP Pension Gratuity Management Center, at inaabisuhan ang kanilang mga miyembro na magkakaroon ng delay sa kanilang payout for January. Magkakaroon ng delay for your payout ngayong January. Ito na yung bunsod ng pakikialam doon sa budget natin for 2025. At kagaya po nung nasabi ko kanina, kagabi ay nagpulong po kami ni Pangulong Duterte at meron nga po siyang smoking gun upang ipakita sa mamamayang Pilipino na hindi lang yung nalalaman natin, hindi lang yung pagbibigay ng higit na malaking pera sa Public Works over Department of Education, hindi lamang yung pag-zero budget or defunding ng PhilHealth, at hindi lamang yung paglobo ng mga unprogrammed appropriation ang mga kadahilanan kung bakit talagang unconstitutional yung 2025 budget. Meron pong ilalabas si Pangulong Duterte na masasabi nating smoking gun. Ito po yung grabe. Malala po ito, magagalit po higit ang mamamayang Pilipino. Abangan lang po ninyo doon sa page po ni Mayor Baste Duterte.
Abang ho tayo mga kababayan, maging tayo ho dito sa PH Update, abangers na rin ho tayo dito dahil na-hype ho tayo dito sa mga linabas nitong si Atty. Vic. Siyempre, hindi naman nung magsasalita ng ganyan si Atty. Vic, nagpulong sila, nag-usap sila. Tapos pag live niya na to, meron siyang sinasabing ganito. Sa tingin ho natin, mabigat ho talaga yung isisiwalat niya nitong si Tatay Digong. Kaya abang ho tayo, abang. Kung mailalive ko ho yan dito sa PH Update, try ko hong i-live, no? Kung maibibigay ko yung stream key ko dito kay kung sino yung mga nitong si ang pangalan to, nitong si Mayor Baste, pwede naman ibigay ko tong stream key para kumbaga sabay na sabay talaga yung Yung basta babawin nyo, ilalabas po yan ni Pangulong Duterte, hindi ko lang ho maibigay. Yung detalye sapagkat wala po akong clearance at wala pa po akong liberty. But in time, very very soon, at nakita ko yung galit ni Pangulong Duterte kagabi nung kami nag-uusap at sabi niya, ito'y tahasang panluloko sa mamamayang Pilipino. At yung iba pa nating mga kasamahan, of course si Don Rolando na ang aking chief security at driver at / lahat na. Maraming salamat sa inyo. Kay shout out to Harvey, si Harvey ng CM Baste, ang host po natin kagabi. Maraming salamat Harvey, mabuhay ka. At yun nga ho, abangan po ninyo, ilalabas po iyan doon sa page ni Mayor Baste Duterte. Napakalaki, napaka-eksplosibo, napaka-iskandaloso itong nadiskubre ni Pangulong Duterte na tahasang panluloko sa ating mga Pilipino sa pamamagitan ng unconstitutional 2025 budget. Ulitin ko, nakita ko yung emosyon, naramdaman ko yung galit ni Pangulong Duterte kagabi. Galit na galit ho si Pangulong Duterte dahil nakita niya kung paano tayo patuloy na binubudol ng Marcos administration. At ito po ay documented. Ito po ay pirmado. Malaki po ito, but I will let the channel of Mayor Baste, antayin lang po ninyo at doon iahayag ni Pangulong Duterte yung kanyang nadiskubre. Nagalit siya sapagkat sabi niya, buhay pa siya, hindi siya papayag na lulukuhin at lalapastanganin ang katalinuhan at ang pera ng mamamayang Pilipino. Si DJI, sana po ay makabalik kayo ulit dito sa Japan. May forum po. Naimbitahan ako, DJI, pero titingnan ko kung kakayanin pa ng aking kakaunting budget sapagkat alam naman ninyo, tayo kumakandidatong independent, hakbang ng maisog. Dito naman sa Pilipinas ay kinakailangan din tayong umikot. Japan, masarap sa Japan, masarap ang pagkain dyan at very warm kayo mga Pilipino. Sikapin po natin na makabalik po tayo dyan during the campaign period. Tama po si Vihan 25, tama po Atty. Vic, kawawa mga pensioner na need pang bili ng maintenance sila. My mom is already 91 years old. Kay Giano Ann Luis, you set the bar high sa mga susunod na interviewin sa Halalan 2025. Atty. Vic, you got my vote. Salamat po. Obligasyon ko po, duty ko po, at dapat po natin gawin talaga yung ganung uri ng openly nagpapasuri, nagpapasukat, nagpapatimbang sa ating mga mamamayang Pilipino para po makasuri kayo, makapamili kayo kung sino talagang dapat ninyong tulungan at dalhin dyan sa Senado ngayong 2025. Lagi ko po sinasabi, kahit po dito sa aking live, kung sa tingin po ninyo ako'y nararapat at karapat-dapat na pahiramin ang inyong mandato, dalhin po ninyo ako sa Senado at ako po'y maglilingkod ng tapat sa inyo. Subalit, kung sa tingin naman po ninyo, pagkatapos ninyo akong masuri, sukatin at timbangin, ako ay hindi nararapat maging senador ninyo, huwag po ninyo akong iboto, hindi po ako magtatampo, gamitin lang po ninyo sa tama ang inyong kapangyarihan ngayong 2025, pumili po kayo ng mga tamang tao na ilalagay natin sa tamang pwesto. We must all understand what is at stake for our country this coming midterm 2025 election. Kay Monet Soge, you have our vote, Atty. Vic Rodriguez. Salamat, super galing niyo po. Salamat po. We are listening in every word you made, sir. Marami pong salamat. At lahat po ng aking kataga, pinag-iisipan ko po yung mga salitang lumalabas sa aking bibig sapagkat pwede niyo pong panghawakan
ang aking salita. May mga bagay na mahirap gawin, mahirap tupdin, subalit kahit po mahirap, gagawin ko po iyon. It may take time, pero maaari niyo pong panghawakan ang aking salita. Kay Brian Castrudes, Solid, PDP, kasama ka, Atty. Vic. Marami pong salamat. Kay Emmy Season Mercurio, Vote for You, maraming salamat. Kay Ariel Ginto, kay Nurse Tully